October 11, 2017. Naglalaba lang po yung asawa ko. Bigla pong pumasok po yung mga pulis at pinaalis lahat po ng tao sa lugar namin. Kakausapin lang daw po yung asawa ko. Sabi po sa anak ko. Pagkatapos po, hindi po ako nila papasukin sa lugar namin. Pinaikot-ikot ko na po yung lugar namin eh. Ayaw po ako talaga papasukin. Pati po yung mga apo ko, nagtatakbuhan na po, nag-alisan, pinalis din po nila. Yung apo ko naman po si Danica, kitang-kita niya po, nakatutok ang baril sa kanyang lolo. Nung umikot na po ako, may narinig na po akong 2 putok. At naramdaman ko po sa sarili ko, asawa ko na yun. Kasi 3 po silang naiwan eh. Yung isa po, si Sherwin Vitas, na pinatay din po nila, hindi lang po nakasama yung asawa rito kasi may sakit po yung anak. Yung isa naman pong alaga namin na yung isang bata na 16 anyos, wala na pong magulang. Kaya hindi na po naintindi. Ang akin lang po, 7 taon na po, wala pong nangyayari sa kaso ng asawa ko. Siya lang po ang kadamay ko sa buhay. Wala naman po akong kasama. Ang dami ko pong apo, 13. Kaming dalawa lang pong nag-asikaso. Wala pong ibang nag-asikaso. Ang mga anak ko po, 2 lalaki at 1 babae. Puro po may mga asawa na. Pero nakapiling pa rin po namin. Ang pinagtatakaan ko lang po, sinasabi nila lumalaban, naglaban ang asawa ko. Naglalaban lang po yung asawa ko. Hindi po siya lalaban. Dahil wala po kaming kaarmas-armas kahit anong pinagbibintangan po, nagbebenta ng shabu. Paano po magbebenta ng shabu? Samantalang ganito na po ang buhay namin mulat sa poon. Ako lang po nagtitinda, siya po namimili. Ako po naglalako para po mapag-aral. Wala po na namatay yung asawa ko at tinukang nila. Nahinto po sa pag-aaral ng mga apo ko. Hindi po nakapag-aaral ng 2 taon. Kasi wala po ako itutustos eh. At yung mga anak ko po, mga nagtatago. Kasi may mga pulis na pumupunta na tinatarget baka daw po kami magsumbong. Ang inaalala ko lang po sana, gusto ko lang po mangyari. Sana mabigyan po ng katarungan yung pagkamatay po ng asawa ko. Yun lang po ang hinahangad ko. Kasi mulat sa pool po nung namatay nung 2018 ay 2017, wala pong nangyayari o anumang bagay. Humingi lang po kami ng tulong kay Father para pumasikaso yung pamilya ko. Kasi siya lang po ang susuporta sa amin. Ako na lang po kasi ang natitira eh. Ang mga Sige kapatid po, po ng Nay. asawa ko. Maraming salamat po. Sana po mabigyan niyo po ng katarungan ng Gagawin po namin ang lahat. pagkamatay po ng asawa ko. Salamat po. Okay. Father, 2 lang po ang naimbitahan natin, no? Mr. Chair, I would like to conclude sana, but I would allow my field coordinator, Randy De Los Santos, the uncle of Kian, to do the conclusion in my behalf. Sige po. Mr. De Los Santos, pwede pong... ayaw po namin kayo madalhin because alam ko pong importante yung gusto nyong sabihin. Pero dahil po napakarami po ng ating gustong pagbigyan at pakinggan, I hope we can shorten it a little. Salamat po. Magandang gabi na ho, no? Ginoong Tagapangulo at sa ating kagalang-galang na komite. Bilang field coordinator po ng program Paghilom, nais po sana naming pasalamatan at nais ipaabot po ng mga pamilya sa kagalang-galang na komiting ito ang kanilang pasasalamat po simula po ng inyong binuksan ang pag-iimbestiga may kaugnayan sa mga nangyari po. Siguro po nais po sana namin gamitin ang salitang tukhang ngayong hapon. Nais po namin tumuktok, humangyo sa bawat puso po ng nasa komiting ito upang gaya po ng binanggit
Nais po nila ng katarungan. Nais po namin ng katarungan, Ginoong Tagapangulo. At sana po sa tulong po ninyo, sa inyo pong katalinuhan, sa inyo pong kakayanan, umaasa po kami na maibigay po ito sa lalong madaling panahon. Lalo tigit po, nais ko sanang banggitin na sa amin pong mga hanay, marami po, Ginoong Tagapangulo, ang pinatay. May mga police report po, pero hindi po naimbestigahan. Sana po sa tulong po ninyo, ang kagalang-galang na kumiting ito, tutok-tok po kami at hahangyo kami ng inyong tulong. Maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po, Mr. De Los Santos. Now, Mr. Chair, yes, there's another Congressman one I'd Abante. like to ask. Mr. Conde would like to present someone. May silang ito, no, Mr. Conde, no? Mr. Chair, can we allow him to do that, please? Yes, I was about to recognize the next presenter. This is Mr. Conde, right? Meron po ba kayong presentation, Mr. Conde? Salamat po, Mr. Chair. Actually, wala akong formal presentation, but I would like to talk sana in line with what the experiences of the mother na biktima, ang mga anak at mga pamilya, about what happened to Mrs. Clarita Alia. Senator De Lima alluded to her case in her report, but I would just like to give some context on what happened to her. She's supposed to be here, pero nag-back out po for some concerns. But so I feel like medyo authorized ako to speak on her behalf because I actually know her since the 1990s when I was living in Davao. And as a journalist then, sumulat na po ako ng mga storya tungkol sa kanya, yung nangyari sa pamilya niya. In fact, my two-part story for the Philippine Center for Investigative Journalism was published in 2002. This was way before. And then later on with the New York Times, as I was reporting the killings, I also wrote about this. And then my organization now is Human Rights Watch, and they published a report in 2009, which Attorney De Lima also adverted to. This report, this is called "You Can Die Anytime." This lists about more than 20 killings in